Talaga bang may skandal si Jesus? Sino yung babae na yan? Naku, nakaka-intriga, ano po? Opo, tama po yung nakita nyo sa ating thumbnail na ang pamagat ay ang skandal ni Jesus sa isang babae. Ayan, na masama ang magbiro sa mga katulad na ganito kasi yung sugo ng Diyos or yung Diyos ang pinag-uusapan dito. Kaya wag mong paglaruan yan, Kuya Che. Hindi po. Actually, totoong nangyari ito. Isang pag-uusap lamang ang maaaring makapagbabago sa maraming buhay. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang mabuting salita o isang makabuluhang pag-uusap. Sa Chess Corner, tayo'y magsama-sama. Liwanag ng pag-asa'y hatid sa bawat isa. Sa gabay ni Kuya Che, pangarap ay maaabot. Pananampalataya at edukasyon ang siyang handog. Sa positibong diwa, pag-ibig ay pamahagi dito sa Chess Corner. Puso'y laging nagkakaisa lagi. Sa bawat kwento turo. Hello everyone! Hello sa ating mga bossings dyan, sa ating mga kapatid. Welcome back to my channel called Chess Corner. And for this vlog, mga kapatid, mga bossing, ay pag-uusapan natin. Opo, tama po yung nakita nyo sa ating thumbnail na ang pamagat ay ang skandal ni Jesus sa isang babae. Ayan, very interesting story po ito na ating gagawin ngayon, mga kapatid, mga bossing. At under po ito sa ating Jesus Surprising Stories, kanya lang hindi ko siya nagawa ng parang faceless na story, pero uunahan ko na po kayo sa pamamagitan ng ganitong setting na andito ako at personally isi-share ko po sa inyo yung story na yon. Talaga bang may skandal si Jesus? Sino yung babae na yan? Naku, nakaka-intriga, po? Ayan, so actually, mga bossing, mga kapatid, ay ang tanong, ano ka ba, Kuya Che? Totoo ba yan ginagawa mong content ngayon? Alam mo naman na masama ang magbiro sa mga katulad na ganito kasi yung sugo ng Diyos or yung Diyos ang pinag-uusapan dito. Kaya wag mong paglaruan yan, Kuya Che. Hindi po. Actually, totoong nangyari ito. At ito ay naging scandalous pa nga O, di ba? So, yun ang nangyari kay Jesus. O gusto nyo bang i-share ko yung story na ito kung bakit nagkaroon ng scandal si Jesus? Sige. Kaya buckle up na po, mga bossing, mga kapatid, at samahan niyo po ako. Tayo sasakay sa ating time machine at babalik sa 2,000 years ago. So ati pong i-imagine ngayon na tayo'y nasa tabi-tabi lang at tayo'y nanonood sa eksena ng scandal scene na ito between Jesus and that woman. Ayan po. So, tara! Let's go!
Alright, mga bossing, mga kapatid, ano po. So, ang lahat ng ito, ano po, sa istoryang ito ay nagsimula nung nalikom na po ni Jesus Christ yung mga disciples, ano po. So, nung sa tingin niya ay sapat na yung bilang ng disciples na meron siya, or yung talagang gustong sumama sa kanya, ay sinabihan niya itong mga kapatid niya na mga disciples niya na umuwi muna kayo at kayo magpaalam sa inyong mga pamilya na kayo ay sasama sa akin at tayo ay maglalakbay, kasi i-spread out natin yung good news na galing sa perfect Father, ano po, or perpektong amang Diyos, ano po. So, yun na nga, ano po. So, nagsiuwian yung mga disciples ni Jesus, at nung bumalik ay, ayun, ready na silang maglakbay, ano po. Kasi sila rin gusto ring makinig sa mga pangaral or preaching ni Jesus, kung saan man sila kung saan man sila hihinto, ano. Ayan. So, ayun na nga, lumakbay na sila. So, nung nakita ni Jesus Christ, ano, na habang sila ay naglalakbay or naglalakad, may nakita si Jesus or si Jesus na isang balon or well kung tinatawag. Ayan. So, yung well na yon ay tinatawag na the well of Sychar. Ayan. So, ano nangyari? So, ang sabi ni Jesus sa mga disciples niya ay, mga kapatid, pumunta na muna kayo sa market or sa palengke at kayo maghanap ng pagkain or bumili ng pagkain or yung mga kailangan natin, habang ako ay pupunta muna rito sa balon na ito. Okay? Ako ay iinom ng tubig. Ayun, yun ang paalam niya, or paalam ba? Or instructions niya sa kanya mga kapatid na disciples, ano po. Ayun, so pumunta na yung mga disciples at nag-prepare na po ng mga para dadalhin nila, bumili na ng mga pagkain, mga gamit para sa kanilang paglalakbay. So, itong si Jesus ay dumiretso siya doon sa balon na yon. Ano po? So, umupo siya doon. Tapos, may isang babae, ano po, na dumating, may daladalang jar, kasi mag-iigib ata ng tubig, or the woman, I think, will fetch water, ano po, yon. So, mag-iigib ng tubig. Ayan. So, nakita ni Jesus. Ayan. So, gumawa na ngayon ng starting scene si Jesus Christ. Ano po? Ang sabi niya, babae, pwede bang makahingi ng tubig? Nauuhaw kasi ako eh. Tapos, tinanggihan siya ng babae. Bakit ka hihingi ng tubig sa akin? Wala naman tubig. Walang tubig dito. So, bakit ka hihingi ng tubig sa akin?
Ayun, so napatingin lang at napatawa si Jesus or si Jesus. Ayan. At kanyang biglang sinabi sa babae na kung yung tubig na ibibigay ko sa iyo ay yun ang iinumin mo, siguradong habang buhay hindi ka mauuhaw. Yun ang sabi ni Jesus or ni Jesus sa babae na yun. By the way, yung babae na yun ay isang Samaritan woman, So, medyo na-confuse ngayon yung babae. Ayun, so sabi ng babae, ano pinagsasabi mo? Di ko maintindihan. At saka bakit ka nakikipag-usap sa akin? Ayan. Tapos, sagot ni Jesus Christ, kilala kita. Sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, ikaw babae, ay may 5 asawa. Sabi niya, at yung kinakasama mo ngayon ay hindi tunay mong asawa. So nung narinig ng babae na yun, na-shock po siya, mga kapatid, mga bossy. At yun nga, paano mo nalaman yung sitwasyon ko? Sabi ng babae. Bakit? Sabi ng babae, Diyos ka ba? Ayun. So, sabi naman ni Jesus Christ, paano pag sinagot siya, Sabi ni Jesus, sagot ni Jesus, paano pag sabihin ko sa iyo, ako nga ay Diyos? So, ano sa iyo ngayon? Sabi ni Jesus, So, itong babae ay talagang napalitan yung mood niya, from galit mode. Okay? Masungit kasi, bakit naman siya masungit? Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit siya masungit. So, nag-usap silang dalawa at napaniwala ni Jesus ngayon itong babae na na-feel ng babae na talagang merong something dito kay Jesus Christ. Hindi ko po masabi kung naisip ng babae na pogi ba si Jesus o hindi. hindi ko po masasabi yun. Basta yung istorya na alam ko ay parang na-shock itong babae at napaniwala nga niya na talagang tunay na Diyos itong si Jesus or si Jesus. So, ayun. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, yun na nga, napaniwala na niya yung babae. So, sabi ng babae ngayon ay, ako ay pupunta or uuwi at sabihan ko lahat ng mga tao na tawag nito na masasalubong ko. Sabihan ko sila na nandito ka, na ang Diyos ay andito na. Ayan, so medyo iba na yung mukha ng babae, naging holy na, parang nag-iba na talaga yung behavior ng babae, kaya talagang
ewan ko kung tama ba tong word ito, na amaze siya, no, sa mga sinabi sa kanya ni Jesus Christ. Kaya napaiyak nga siya, ano, kasi nagtaka rin siya kasi sa alam nung babae na walang kumakausap sa kanya at walang magtangkang kumausap sa kanya. Ayun. Pero si Jesus Christ, ano po, ay walang pili. Kahit sino, mababae ka man, malalaki, mapamayaman, mapamahirap, may sakit o wala, ay pag nakasalubong mo si Jesus, ay talagang kakausapin ka talaga ni Jesus. Ayan. So, yun po ang nangyari. Ano po? Ngayon, ito ang skandal. Ayan. So, nung unang panahon, sa panahon ni na Jesus Christ, ano po, may istriktong batas po noon. Especially sa gender, okay, na dapat mas nakakataas talaga yung lalaki kaysa sa babae, ano po. Now, ito yung scandal. Kasi itong si Samaritan na woman na ito, si babae, ay hindi talaga ito kinakausap ng mga tao. Bawal po silang kausapin itong babae na ito. Kasi, for lack of better words, parang lowest mammal siya, babae na yan. Syempre, alam na alam ng mga tao na marami siyang asawa, medyo hindi kaaya-aya sa paningin ng mga tao yung ginagawa niya. Ayun po. At ayun. So, nung nakita ng mga tao na kinakausap ni Jesus yung babaeng Samaritano, ay doon na nagkaroon ng commotion at naging scandalous yung event na yun. Ayan. So, alam niyo naman, yung chismis kasi noon pa yan, mayroon na yan eh. O, diba? So, ayun, chismis dito, left and right na po yung mga chismis. At doon po nila na pinag-uusapan na mali daw pala yung ginawa ni Jesus na pag-usap po sa babae na yon. Kaya po siya scandalous. Ayun. So, yun po ang scandal ni Jesus sa isang babae. Mga kapatid, mga bossings, kung sa tingin nyo ay hindi eksakto yung aking story sharing po sa inyo o yung istorya na ito, na ibinahagi ko po sa inyo, yung iba baka sasabihin, hindi tama yung storya ni Kuya Che, ay hayaan nyo na po. After all, it's my story. Pakinggan nyo lang or sabayan nyo lang yung story. Tapos, atin po ngayong i-connect ito kung anong aral ba ang makukuha natin sa istorya na ibinahagi ko po sa inyo. Ayan po. Kung
halimbawa man po hindi tama sa inyong pananaw or sa inyong paniniwala na hindi tama yung istorya na i-share ko po sa inyo, pagpasensyahan nyo na po. Istorya ko po ito na ginawa para maiko-connect ko po ito sa kung anong aral na merong matutunan tayo sa istoryang ito. So, sige po, pagpatuloy po natin. Ang kwento ng babaeng Samaritana at si Jesus sa balon ay hindi lamang isang simpleng pag-uusap. Isa itong makapangyarihang aral tungkol sa pag-ibig, pagtanggap, pagbabago at pag-asa na hanggang ngayon ay napapanahon pa rin. Ito ang 20 aral na dapat natin matutunan. Una, walang tao na hindi kayang mahalin ng Diyos. Hindi hadlang ang ating mga pagkakamali upang mahalin tayo ng Diyos. Ang iyong nakaraan ay hindi nagdidikta ng iyong kinabukasan. Pangalawa, wasakin ang mga pader sa pagkakahati-hati. Huwag nating husgahan ng tao batay sa kanyang lahi, reliyon, katayuan sa buhay o paniniwala. Pangatlo, tingnan ang tao, hindi ang kanyang tatak. Huwag nating ikulong ang isang tao sa kanyang mga pagkakamali o reputasyon. Pang-apat, ang tunay na pagsamba ay nasa puso. Hindi sapat ang pagpunta sa simbahan o pagsunod sa mga ritual. Ang tunay na pananampalataya ay nagsisimula sa tapat na puso. Panglima, tanging ang Diyos ang makakapuno sa puso ng tao. Maaaring hanapin natin ang kaligayahan sa pera, katanyagan, relasyon o tagumpay, ngunit ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Pang-anim, ang pagbabago ay nagsisimula sa katapatan sa sarili. Hindi natin mababago ang ating buhay kung hindi muna natin inaamin ang ating mga kahinaan. Pang-pito, maaaring gamitin ng Diyos ang karaniwang tao. Hindi kailangang maging sikat o mataas ang katungkulan upang magamit ng Diyos. Pang-walo, isang pag-uusap lamang ang maaaring makapagbabago sa maraming buhay. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang mabuting salita o isang makabuluhang pag-uusap. Pang-siyam, huwag maliitin ang potensyal ng isang tao. Ang taong minamaliit ng lipunan ay maaaring maging inspirasyon ng maraming tao. Ika-10, minsan, kailangan iwan ang nakaraan upang makasulong. May mga bagay sa ating buhay na kailangan nating bitawan upang makaranas ng tunay na pagbabago. Ika-11, makinig bago manghusga. Mas madaling magbago ang isang tao kapag siya ay pinapakinggan at inuunawa kaysa inuhusgahan. At ika-12, bawat tao ay may sariling kwento. Bago natin husgahan ang isang tao, alamin muna natin ang kanyang pinagdaraanan. Ang bawat isa ay may kwentong hindi agad nakikita ng iba. At ayan po ang aking istorya mga kapatid, mga bossing. Sana nagustuhan nyo. At lagi nating tandaan na si Jesus ay nasa puso at isipan na po natin ito. Ang ating gagawin lang po ay ating pong gisingin ito. At tayo ay gumawa ng mabuting bagay para sa sarili natin at sa ating kapwa. At dito po nagtatapos ang aking vlog mga kapatid, mga bossing. Hanggang sa susunod po.
Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment na rin po kayo. Maraming salamat, God bless, at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye! Every piece of evidence tells a story. Every fingerprint, every signature, every bullet, every photograph reveals the truth. But truth can only be discovered through science, expertise, and integrity. Introducing Private Ryan Forensic and Criminology Services, your trusted partner in forensic science, criminology, security, and professional education. Whether you are a lawyer seeking an independent forensic opinion, a police investigator strengthening your case, a court requiring scientific analysis, a company improving workplace security, or a criminology student preparing for Philippine licensure examination, we are here to serve you. We provide professional services including independent second opinion on forensic examinations like fingerprint examination, ballistics examination, question document examination, and forensic photography examination. We also specialize in security, safety, and protocol consultation and design, detective and investigation services, criminology research consultation, forensic innovation and invention, PRC criminology licensure examination review, criminology education consultation, and affordable quality forensic equipment and materials. For more information, you can email us at che.powerfrom.160278@gmail.com. Private Ryan Forensic and Criminology Services. Science, integrity, excellence, justice.